Ang sabi nga nila, maliit lamang ang mundo at hindi malabong muli nating makita ang mga taong akala natin ay maibabaon na natin sa limot. Ganoon ang nangyari sa akin at sa ama ng kambal kong anak na si Marco. Ako nga po pala si Reeves. May nangyari sa amin ni Marco nang minsang magkaroon ng isang party sa aming cheerleading club noong nasa kolehiyo pa lang ako. Ayun, nabuntis ako. Ngunit ng mga panahon na iyon, sa sobrang kalasingan ay hindi ko lubusang maalala ang muka ng lalaking nakasiping ko. Napakalaking lesson sa akin ng pangyayaring iyon, Miss Kat. Dahil isa iyong malaking pagkakamali na hindi ko na mababawi pa at muntikan nang sumira sa kinabukasan ko. Mabuti na lang, hindi ako tinalikuran ng aking mga magulang. Hindi rin ako nagsisisi na nagkaroon ako ng kambal na anak dahil sila pa ang nagsilbing lakas ko sa mga panahong ako ay nangihina. Pero hindi ko lamang inaasahan na pagkatapos naming kalimutan ang lahat ng pagkakamaling nagawa ko at unti-unting nagpatuloy sa aming buhay, may isa palang pangyayari na siyang gugulo sa aming katahimikan. Reeves, as usual, hindi talaga ako binibigo ng galing mo sa trabaho. Nakadagdag points ba ako kay Governor Gomez dahil ako ang nagrekomenda sa iyo na gawin nilang event organizer. Maraming salamat. I know I could always count on your skills and expertise. Kinamayan ni Mayor Alcalde si Reeves matapos niya itong puriin at pasalamatan. Si Reeves naman ay natawa lamang at napailing. Nako, Mayor, maraming salamat po sa laging pagtitiwala sa akin. Pinupuno niyo naman po ako ng papuri. Ginawa ko lang po ang trabaho ko. Alam niyo naman po na gusto kong quality ang naibibigay kong resulta sa mga kliyente ko. Basta po kung may mga susunod pa po kayong event, tawagin niyo lang po ako. And I'll be at your service. Of course, of course. Sigurado ring dadami ang matatanggap mong clients pagkatapos nitong birthday party ni Governor. Sige, Reeves. Pupuntahan ko muna ang mga kumpare ko sa kabilang table. Enjoy the party! Tuwang-tuwa namang sabi ni Mayor Alcalde kay Reeves bago ito tuluyang nagpaalam upang pumunta sa kabilang table. Naiwan namang mag-isa si Reeves kaya naman napatitig na lamang siya sa paligid ng event hall kung saan kasalukuyang ginaganap ang birthday ni Governor Gomez. Nasa loob ng event hall ngayon ang iba't ibang maiimpluwensyang tao sa kanilang syudad. Kaya naman masaya si Reeves na nalampasan niya ang expectations ng kanyang mga kliyente bilang event organizer sa importanteng event nila. Huy! Tulala ka ah! Anong iniisip mo? Bahagyang nagulat si Reeves dahil sa paglitaw ng kanyang kaibigang si Perry sa kanyang likod. Si Perry ay isang make-up artist na kinuha niya upang mag-make-up sa mga magbibigay ng performance para sa birthday celebrant. Kasama na ang kambal na anak ni Reeves na siyang kakanta maya-maya lang. Andito ka pala, Per. Kumusta sina Mia at Liam? Hindi pa nila ako hinahanap? Baka kinakabahan na sila. Umiling si Perry at confident na tinapik si Reeves sa braso nito. Naku, huwag ka mag-alala. Ready na mga anak mo sa backstage. Sa katunayan, excited pa nga sila. Huwag mo nang alalahanin sina Liam at Mia dahil nandun yung mga team ko at binabantayan sila. Dito ka muna at mag-enjoy. Ilang gabi ka rin kayang walang maayos na tulog dahil sa pag-oorganisa nitong birthday ni Gov. Napailing na lamang si Reeves saka muling sumimsim ng kanyang wine. Dapat lang naman. Worth it naman lahat ng pagod at puyat ko dahil malaki ang bayad. Nagtawanan na lamang ang magkaibigan dahil sa sinabi ni Reeves. Ngunit ilang sandali pa, naglaho ang mga ngiti ni Perry na parabang may biglang naalala. Ilang beses itong napabuntong hininga, kaya naman hindi na napigilan pa ni Reeves ang mang-usisa. Oh, anong nangyari sa'yo? Bakit biglang hindi maipinta yung mukha mo?
kanina lang nagbibiro ka pa sa akin. Napanguso naman si Perry sa kapasimpleng lumapit kay Reeves. Napabuntong hininga naman ito bago magsalita. Kasi naman, may nakita akong poging lalaki kanina. Sobrang pogi talaga kaya medyo naging desperada ako. Ewan ko nga kung anong nangyari sa akin eh. So ayun nga, sinubukan kong kausapin at hingan ng number. Alam mo ba kung ano sinabi sa akin? Stay away from me. Abot in English ako at masungit akong nilampasan. Medyo napahiya ako dun kasi may mga nakakita at nakarinig sa amin. Pinagtawanan lamang ni Reeves ang kanyang kaibigan matapos malaman ang nangyari dito. Ayan ang napapala mo. Dapat kasi pagtrabaho, trabaho lang. Alam mo namang mga mayayaman ang mga nandito ngayon. Malamang hindi talaga mawawala ang mga suplado at suplada. Natahimik naman si Perry at napanguso na lamang. Ilang sandali pa, napalingon ito sa isang sulok ng event hall at nanlaki ang mga mata nang matagpuan niya ang binatang tinutukoy niya kay Reeves. Ayun! Siya yun, Reeves! Yung lalaki mag-isa sa table niya, yung nakaputing suit at matangkad. Pasimple namang napalingon si Reeves sa dakong tinutukoy ni Perry at agad naman niyang nahanap ang lalaking tinuturo nito. Hindi naman kasi ito mahirap hanapin dahil bukod sa ito lamang ang nakasuot ng puting suit, angat na angat din ang kagwapuhan nito kahit na nakahalo ito sa ibang mga bisita. Napatango-tango si Reeves dahil naunawaan na niya kung bakit nag-first move ang kanyang kaibigan dito. Gwapo naman kasi talaga ang lalaki. Mukha rin itong edukado at kahit na wala itong gawin, para itong magnet na nakakapagpalingon ng mga babae sa kanyang gawi. Ngunit base sa ikinikilos nito, napansin ni Reeves na mukhang wala itong interes na makipag-usap sa kahit na sino. O diba? Panalo! Ano kaya sa tingin mo ang trabaho niya? Mayor din kaya siya sa ibang bayan? Negosyante? O model? Pag mayor yan, nilipat na ako ng apartment sa bayan niya. Napailing na lamang si Reeves at hindi makapaniwalang napalingon kay Perry. Alam mo, Perry, bastard ka na nga eh. Di ka pa tumitigil? Mabuti pa, lumingon ka na sa stage dahil mukhang magpa-perform ng mga anak ko. Manood na tayo at huwag ka nang lumingon sa likod mo. Baka maka-stiff neck ka pa. Napaismid na lang si Reeves at napailing nang maging busangot ang mukha ni Perry. Ilang sandali pa, tinawag naman sa entablado ang kambal na anak ni Reeves kung saan nag-alay sila ng kanta para sa mga manonood. Tuwang-tuwa naman ang lahat dahil napaka-cute ng kambal at nakakagaan ng pakiramdam ang kanilang cute na boses. Maging si Governor Gomez ay malawak na nakangiti at parabang nanonood lamang sa kanyang mga apo. Nang matapos mag-perform ang mga bata, dinala na sa backstage kung saan muli silang binihisan ni Reeves ng komportableng mga damit na may susuot nila sa event. Maraming pagkain doon sa mga mesa. Huwag ka lang kayong masyadong magiging malikot ah. Huwag kayong gagawa ng gulo at huwag niyong iistorbohin ang ibang mga bisita. Importanteng mga tao ang mga bisita ngayon. Kapag may nagawa kayong mali sa kanila, mapapagalitan si Mommy. Tumango naman sila Mia at Liam. Opo, Mommy. Babantayan ko po si Mia. Sisiguraduhin ko po na hindi siya gagawa ng kalokohan. Hirit ni Liam, dahilan upang matalim siyang titigan ng kanyang kakambal. Ako lang ba makulit? Ikaw din kaya? Mas makulit ka kaysa sa akin, Liam. Depensa naman ni Mia. Nako, kayong dalawa. Sige na, pumunta na kayo doon at kumuha na ng pagkain nyo habang kaunti pa lang mga tao at busy pa silang manood. Susunod na lang si Mama, okay? Titignan ko lang kung ayos lang ba ang technical team. Malawak na ngumiti ang magkapatid sa kahinalikan ang kanilang ina sa pisngi bago sila umalis. Sa mesa, habang hawak-hawak nila ang kanilang mga pinggan, parehong nakatitig ang kambal sa chocolate fountain na hindi nila maabot.
Tatawagin ba natin si Mami? Paano natin maabot yan? Tanong ni Mia kay Liam. Busy si Mami, sagot gutom na ako. Di ko na siya mahihintay. Muli silang napatingin sa chocolate fountain, pati na rin sa mga marshmallow na nasa kanilang mga pinggan. Ilang sandali pa, isang lalaki ang biglang lumapit sa kanila na mukhang kukuha rin sana ng pagkain. Gusto niyo bang tulungan ko kayo? Pwede ko kayong buhatin. Nagkatinginan ang kambal matapos makita ang lalaki na sa kanilang paningin ay mukhang isang prinsipe dahil sa kagwapuhan nito at ganda ng tindig. Ang gwapo niyo po, sir. Saad ni Mia saka ngumiti. Napangiti naman si Marco at napailing. Inilapag niya ang kanyang pinggan upang kargahin si Mia at inalalayan ang bata upang maabot nito ang chocolate fountain. Mag-ingat ka. Baka mamansahan ang dress mo. Pagkagalitan ka ng mami mo. Opo, Nakangiting sabi naman ni Mia. pero hindi po magagalit si Mami namin. Di naman po namin gustong mangyari ang isang accident. Natawa lamang si Marco dahil hindi niya inasahang marinig ang mga salitang iyon sa isang bata na kasing liit ni Mia. Pagkatapos ni Mia ay inilapag siya ni Marco at si Liam naman ang kinarga ng binata. Sa hindi kalayuan, pinapanood sila ni Reeves na hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Hindi ko inaasahan na magiging mabait pala siya sa mga bata. Kahit na salubong lagi mga kilay niya. Kala ko, hindi na marunong umiti ang lalaking yun. Pinanood lamang ni Reeves sina Marco at ang kanyang mga anak upang hindi sila maistorbo. Ngunit habang tumatagal, tila may kakaibang nararamdaman si Reeves. Sa mas matagal na pagtitig kay Marco, para bang mas lalo niyang nararamdaman na minsan niya nang nakita ang binata. Ngunit hindi niya lamang maalala kung saan. Hanggang sa mapansin na ni Reeves ang malaking pagkakahawig ni Marco sa kanyang kambal na anak. Napaawang na lamang ang kanyang bibig nang ma-realize niya kung saan niya nakita si Marco. 5 years ago ay may nakasiping siya sa kanilang cheerleading club party. Ngunit malabo na sa kanyang alaala ang mukha ng lalaking iyon dahil sa kalasingan. Ang misteryosong lalaking iyon din ang ama nila Liam at Mia. Ang lalaking nakabuntis sa kanya ay dahilan kung bakit halos kalbuhin si Reeves ng kanyang ina 5 years ago. Habang unti-unting napagtatanto ni Reeves na si Marco ang lalaking iyon, unti-unti ring bumabalik ang lahat ng alaalang nakalimutan na niya noong gabing iyon. At hindi alam ni Reeves kung dapat niya bang ipagpasalamat iyon o senyalis lamang iyon ng paparating na malaking problemang sisira sa kanilang kapayapaan. Mula sa sariling napatakbo si Reeves patungo sa kanyang mga anak. Hi, ako si Reeves, mami nila Mia at Liam. Napalingo naman si Marco kay Reeves at tinanggap naman nito ang kamay ng dalaga. Marco, May tanong sana ako. Sa Arevalo ka rin ba nag-aral ng college? Napatango si Marco sa katakang napatitig kay Reeves. oo, Nakasama ka sa party ng mga cheerleading club? Miyembro ka rin ba ng basketball team noon? Muling napakagat na lamang si Reeves sa kanyang labi dahil ngayon ay sigurado siya na hindi nagkakamali ang kanyang alaala. Kaharap na niya ngayon ang misteryosong lalaki na ilang taon nang malabo sa kanyang alaala. Oo, pero hindi naman tayo close kaya wag mo na akong alalahanin. Aalis na sana si Reeves, dala ang kanyang mga anak, nang bigla niyang makasalubong ang isang babae na senior ni Reeves sa cheerleading club noon. Reeves! Oh my God! It's you! Aba, nandito rin pala si Marco. What a small world. Halika kayo dalawa dito. Let's catch up! Bagyang napangiti si Marco kay Delilah at nakipagbeso pa rito.
Mukhang naaalala nito si Delilah, ngunit hindi si Reeves na naka one night stand niya. Naku, hanggang ngayon, ang gwapo-gwapo mo pa rin. Nagkausap na ba kayo nitong si Reeves? Alanganin naman si Marco at napaawang lamang ang kanyang bibig. Si Delia naman ay agad iyong napansin sa kamariing tinitigan si Marco. Marco, huwag mong sabihin hindi mo siya naaalala. Takang napalingon si Marco kay Reeves na halos hindi na makatitig sa kanya dahil sa kaba. Oh my God! Hindi mo ba talaga maalala si Reeves? May nangyari pa nga sa inyo nung... Ate Delilah! Natigil si Delilah sa pagsasalita at napatakip ng kanyang bibig matapos mapagtanto kung ano ang nasabi niya. Isa iyong pangyayari na matagal nang hindi nababanggit ng ibang mga kasama nila sa cheerleading club noon. Samantalang si Marco naman ay bahagyang nanlaki ang mga mata at tila ngayon pa lamang nare-realize kung sino si Reeves. Sige, ate, Marco, mauuna na kami. Hindi na lumingon pa si Reeves at agad niyang kinuha sina Mia at Liam. Habang hawak-hawak niya ang kamay ng kanyang mga anak, ay mabilis din siyang naglalakad patungo sa kanyang kaibigang si Perry. Sandali. Kailangan nating mag-usap. Reeves, right? May kailangan akong malaman. Nagulat na lamang si Perry nang biglang ipagkatiwala ni Reeves sa kanya ang mga anak nito. Ngunit mas nagulat siya dahil nakasunod sa kanyang kaibigan, si Marco. Wala ka nang gagawin, diba? Hihingi sana ako ng pabor, Perry. Pwede bang iuwi mo muna ang mga anak ko? Eto, Susie. Gamitin niyo na ang kotse ko. Magta-taxi na lang akong pauwi. Matapos iabot ni Reeves ang susi, ay umalis na siya. Saka nagpatuloy sa paglayo kay Marco. Bahagya pang nalito ang binata kung una niya bang susundan ang mga bata o si Reeves. Ngunit mas pinili niyang sundan si Reeves dahil sa dami ng kanyang katanungan. Sandali! Sa wakas ay naabot din ni Marco ang kamay ni Reeves. Napahinto na rin ang dalaga sa paglalakad dahil nasa isang pribadong lugar na sila ngayon at pwede nang mag-usap. Sa event hall kasi ay baka marami pang makarinig sa kanila at pagmulan pa ng chismis ang pangyayari. Anak ko ba sila? Yung dalawang bata? Hindi. Huwag mo silang tawaging anak mo. Dahil ako lang naman ang nagpalaki sa kanila. Pero galing sa akin, di ba? Ikaw yung babae na naka-one night stand ko during the party 5 years ago. Yung babae na member ng cheerleading club ng school. It was you, right? Bahagyang natawa naman si Reeves saka napailing. At least, may naalala ka pa kahit kaunti tungkol sa akin. Akala ko, ibinaon mo na talaga sa limot. O kaya naman sinasadyang kalimutan na lang. Napailing na lamang si Marco dahil mukhang hindi pa siya sineseryoso ni Reeves. Stop joking around. Bakit hindi mo ko hinanap kung nabuntis pala kita? Bakit galit na galit ka sa akin? Hindi ko naman alam na nagbunga pala yung nangyari. Nasapo na lang ni Reeves ang kanyang muka dahil sa gulo ng mga pangyayari. Nang nabuntis ako, pinilit ako nila mama na mag-quit sa club at mag-transfer. Wala akong lakas ng loob na magpaalam sa mga kasamahan ko sa club, kaya ginuus ko sila. Nagtago na lang ako, kaya wala akong mapagtanungan kung sino ba ang lalaki na kasama ko ng gabing yon. Saka, kahit na malaman mo, panigurado naman na hindi mo ako pananagutan. Dahil ang babata pa natin noong mga panahon na yon, masisira lang ang kinabukasan nating dalawa. Pumamewang si Marco at saka masungit na tinitigan si Reeves. At bakit mo naman naisip yun? Hindi mo nga ako kilala, di ba? Paano mo nasabi na hindi kita papanagutan? Na hindi mo nga maalala ang itsura ko. Not until you saw me earlier. Basta. Huwag mo na kaming guluhin. At tigilan mo nga yung pag-i-English mo sa akin. Wala ako sa tamang kondisyon ngayon para makipag-away sa'yo in English. Isa pa, mukhang mas maayos na naman ang buhay mo ngayon
Kaya wag na nating guluhin ang bawat isa, okay? Huwag kang mag-alala. Hindi kita hihingan ng sustento o anumang klase ng support para sa mga anak ko. Lalagpasan na sana niya si Marco upang bumalik sa loob ng hotel, ngunit muli siyang pinigilan ng binata. Pananagutan ko ang mga bata. Kahit na hindi mo matanggap, anak ko rin sila. Hindi ako basta-bastang iiwas lang ng tingin pagkatapos kong malaman ng lahat. Napabuntong hininga na lamang si Reeves. Hindi na kailangan, di ba? Magiging awkward lang ang lahat. Hindi naman sila naghahanap ng papa eh. Ang daming lalaki sa mundo na gustong takasan ang responsibilidad nila. Tapos ikaw, gusto mong itapon ang sarili mo sa ganitong sitwasyon? Huwag mong gawing example ang mga irresponsabling lalaki. Hindi ako tulad nila. Sa ngayon, hindi maghahanap ng ama ang mga bata. But soon, oo, tatanungin ka nila kung sino ang papa nila. At anong sasagot mo? Nalunod sa sabaw. Hinila na lamang ni Reeves pabalik ang kanyang mga kamay saka nagmamadaling pumasok. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, ilang beses siyang sinubukang lapitan muli ni Marco. Ngunit panay lamang ang pag-iwas niya sa binata. Buong araw silang halos maglaro na lang ng taguan. Hindi ko alam kung paano ko siya haharapin, okay? Sobrang biglaan ng pangyayari. Hindi ko naman inakala na muli kami magkikita ng misteryosong basketball player na yon. Sa ngayon, masyado pang magulo ang isip ko. Ayoko muna siyang makita at kailangan ko pang mag-isip. Kasalukuyang magkasama sina Perry at Reeves ngayon. Bumisita kasi si Perry kay Reeves upang alamin kung ano ang nangyari kahapon sa birthday ni Governor Gomez. Sinabi naman ni Reeves ang totoo at maging si Perry ay gulat na gulat sa pangyayari. Napabuntong hininga na lamang si Perry habang nakatayo lamang sa harapan ng bintana. Mukhang wala ka ng panahon para makapag-isip-isip te. Taka namang napatitig si Reeves sa kanya na nakaharap pa rin sa bintana. At bakit mo naman nasabi yan? Ngumuso si Perry habang tinuturo ang labas ng gate nila Reeves. Tignan mo kung sino ang nasa labas ng gate mo. Mabilis na napatayo si Reeves saka napasilip sa kanilang gate. At ganoon na lamang ang pagkalaglag ng kanyang mga panga nang makita niya si Marco sa labas. Palingalinga pa ito sa paligid na parang inoobserbahan ang paligid. Hay, ang pogi pa rin kahit pawis na pawis sa araw. Nakangiting sabi ni Perry, dahilan upang biglang kurutin ni Reeves ang kanyang bewang. Wala namang nagawa si Reeves kundi ang papasukin si Marco. Kaysa naman mabilad ito sa araw habang nakatayo sa labas ng kanilang gate. Punong-puno ng mga kung ano-anong pinamili ni Marco ang kanilang mesa at palingalinga ito sa paligid ng bahay na para bang may hinahanap. May klase ang mga bata ngayon. Mamaya pa sila uuwi. Umirmi naman si Marco sa kanyang kinauupuan matapos marinig ang sinabi nito. Ganun ba? Anong oras ang uwi nila? Baka pwede ko pa silang masundo at may hatid pa uwi. Dahan-dahan namang umexit si Perry upang iwan sina Reeves at Marco. Dumiretso siya sa kwarto at doon kinulong ang kanyang sarili upang bigyan ng privacy ang dalawa. Hindi na kailangan. Malapit lang dito yung school nila. Paano mo nahanap ang address ko? Well, hindi ka naman mahirap na hanapin. Kinailangan ko lang tanungin si Mayor Alcalde at sinabi niya ang lahat ng nalalaman niya tungkol sa'yo. Mukhang close na close pa nga ata kayo. Napabuntong hininga na lamang si Reeves. Ayaw mo pa rin bang tumigil? Tulad ng sabi ko, hindi mo kailangan gawin ang lahat ng to. Wala naman akong intensyong humingi ng kahit na ano para sa mga bata. Alam ko, pero kusa kong ibibigay ito. It seems, wala kang tiwala sa akin, kaya patuloy mo ako iniiwasan. Bakit ka ba parang takot na takot? Wala naman akong ginagawang masama. Paano hindi ako matatakot sa'yo? Hindi naman tayo magkakilala. Malay ko ba kung ano talaga ang intensyon mo sa mga anak ko? Kaya nga ginagawa ko ang lahat ng to para makilala mo ako.
At mapatunayan ko sa'yo na pwede akong maging ama nila Liam at Mia. Ilang sandali pa, napukaw ang kanilang atensyon nang kararating lamang na sina Liam at Mia galing sa kanilang paaralan. Nang makita nila si Marco ay agad silang napangiti. Wow! Si Sir Guapo! Masayang saad ni Mia, saka napatakbo papunta kay Marco. Ano pong ginagawa niyo dito? Kilala niyo po pala ang mami namin? Tanong naman ni Liam. Nagkatinginan naman sina Marco at Reeves. Napaiwas na lamang ang dalaga dahil wala na siyang magagawa kung magpapakilala man si Marco sa mga bata bilang kanilang ama. Magkakilala kami ng mami niyo noong nag-aaral pa kami. Varsity player ako ng basketball team. At si mami niyo naman, isa sa mga newbie sa cheerleading club. Napangiti lamang si Marco sa mga bata, habang si Reeves naman ay takang napatitig sa binata dahil hindi nito sinabi ang totoo kina Mia at Liam. Wow! Ang dami naman niyo pong dala! Oo, para sa inyong lahat ng yan. Sige na, buksan niyo na. Excited namang binuksan ng kambal ang mga laruan at iba pang mga pinamili ni Marco para sa kanila. Ilang sandali pa ay lumabas naman si Perry sa kwarto upang tawagin ang magkapatid at iwan sina Marco at Reeves. Tumayo ang binata at handa nang umalis. Bakit hindi mo sinabi na ikaw ang ama nila? Pwedeng-pwede mo nang sabihin yun kanina. Hindi naman kita pipigilan eh. Dahil gusto kong sabihin, kapag tuluyan ka ng pumayag na maging ama nila ako, ayaw kong sabihin ang totoo at gawing komplikado ang sitwasyon kung di naman tayo magkasundo at hindi magandang tingin mo sa akin. Wala kang tiwala sa akin at yung kawalan mo ng tiwala, makaka-apekto lang sa mga bata. Hindi naman nakasagot si Reeves dahil sa gulat. Umiwas na lamang siya ng tingin sa kanapahinga ng malalim. Sige, mauna na ako pero babalik pa rin ako bukas. Sana, hindi na ganyan kabusangot ng mukha mo bukas. Matapos sabihin ni Marco ang mga salitang iyon, ay ngumiti lamang siya kay Reeves. Sinuot ang kanyang shades at humayo na upang sumakay sa kanyang kotse. Napalingon naman si Reeves sa mga pinamili ni Marco para sa mga bata. Ngunit napansin niya na may mga damit na ring pambabae na masyadong malaki para kay Mia. Binili niya ba to para sa paglaki ni Mia? Siyo nga! Para sa'yo yan! Silo ka ba talaga te o in denial lang? Napalingon naman si Reeves kay Perry na kabababa lamang ng hagdan. Bakit naman niya ako bibilihan ng mga gamit? Hindi naman kami magkaano-ano. Mukhang ang mga bata lang din naman ang dahilan kung bakit ayaw niya akong lubayan. Napailing lamang si Reeves, saka ibinalik ang mga damit sa mga paper bags. Kinabukasan araw ng linggo, kaya naman nasa bahay lamang sina Mia at Liam nang dumating si Marco. Agad na nakipaglaro ang mga bata sa kanilang ama. Habang si Reeves naman ay piniling mag-ceasefire na muna at hayaan na lamang si Marco. Tahimik lamang siyang nagluluto ng pananghalian habang pinapanood sila. Kaninang umaga po, nagsimba kami kanina ni Mama. Biglang saad ni Mia. Ganon ba? Mabuti kung ganon. Ano ang mga hiniling mo kay Lord? Napalingon naman si Reeves sa gawin nila Marco nang matapos magtanong ang binata. Nagpray po ako na sana uuwi na ang daddy namin. Sabi po kasi ni Mommy, nasa malayo siya ngayon. Sana safe po siya at makauwi na po dito sa bahay para makompleto na po kami. Natahimik naman si Marco at napalingon kay Reeves. Napabuntong hininga naman ang dalaga at nagpatuloy sa kanyang pagluluto. Mia, total, holiday bukas at wala kayong klase. Gusto mo bang pumunta tayo sa park? Matagumpay namang naiba ni Marco ang usapan dahil malawak na napangiti si Mia at napuno ng excitement. Opo, gusto ko po, Mami. Pwede po ba tayong sumama bukas?
Please po. Ngayong nakaditig na ang lahat kay Reeves, pakiramdam niya ay wala na siyang karapatang humindi. Oo naman. Dahil doon ay tuwang-tuwa na napatalon ang kambal, saka muling nagpatuloy sa kanilang pagdodrawing. Sabay-sabay naman silang kumain sa hapagkainan matapos magluto si Reeves. Napapangiti naman si Marco habang pinapanood ang mga bata na masiglang kumakain. Habang si Reeves naman ay pasimpleng pinapanood si Marco at pinabantayan ang bawat reaksyon sa mukha nito. Tinutulungan ni Marco ang mga bata na balatan ang kanilang mga hipon at kahit na hindi halos makakain ang binata, ay nakangiti pa rin ito. Kumain ka na. Ako nang bahala sa kanila. Kalmadong kinuha ni Reeves ang pinggan ng mga bata upang pagbalatan sila ng mga hipon. Si Marco naman ay tipid na napangiti saka nagpatuloy sa pagkain. Pareho lamang silang nagnanakaw ng tingin sa tuwing abala ang bawat isa. Nagpatuloy ang madalas pagpunta ni Marco sa kanilang bahay. Umabot na rin sa punto na hinahatid sundulan niya ang mga bata sa kanilang paaralan. Oh, ang tahimik naman. Nasaan ang mga bagets? Takang tanong ni Perry nang makarating siya sa kanilang bahay. Saan ba? Di kasama ang tatay nila. Nagpabili ng ice cream Pinagbigyan naman. Pili ang napangiti si Perry saka lumapit kay Reeves upang kulitin ito. Wow naman! Mukhang nagpaparaya ka na Tanggap mo na ba? Mukhang mabait naman siya. Isipin mo, magdadalawang buwan na siyang walang sawang pumupunta dito sa bahay niyo. At nung nagkasakit ka, nagdala agad ng gamot dito pagkatapos tumawag ng mga bata sa kanya. Siyempre, alangan namang biguin niya sila pagkatapos nilang humingi ng request. Naku, ano ba naman yan? Look at the brighter side, Reeves. Hindi lang siya may pake sa mga bata, pati na sa'yo. Tignan mo, nirerespeto niya ang karapatan mo bilang ina nila. Hindi niya basta-bastang kinukuha ang mga bata sa'yo kahit na mukhang medyo mayaman siya. Napailing lamang si Reeves at halatang walang ganang magpadala sa mga pinagsasabi ni Perry. Kung talagang nag-aalala siya sa akin, sana mag-effort man lang siya na hanapin ako noon. Kayang-kaya niyang magtanong sa mga kasama ko sa club at sa mga kaibigan ko, pero hindi naman niya ginawa. Ngayon lang siya naging ganoon matapos niyang malaman na may anak kami. Agad namang pinigilan ni Perry si Reeves na magpatuloy sa pagsasalita dahil nasa pinto na pala ng bahay si Marco. Halatang narinig nito ang mga sinabi ni Reeves. Ngunit marahan lamang itong ngumiti sa kanila at dinedma na lamang ang kanyang mga narinig. Nanatiling buong araw si Marco sa kanilang bahay upang makasama ang mga bata. Nang sumapit ang hapon, bumuhos ang malakas na ulan matapos makauwi si Perry at hindi na ito huminto pa hanggang sa dumilim ang araw. May bagyo ngayon at nasa signal number 3. Huwag ka na munang umalis. Dito ka na matulog dahil delikado ang daan. Bahagyang nagulat naman si Marco dahil sa sinabi ni Reeves. Samantalang ang inosenteng kambal ay tuwang-tuwa sa kanilang narinig. Okay lang ba talaga sa'yo? Oo, kesa naman makita na lang kita bukas sa balita. Napailing na lamang si Marco at natawa. Ilang sandali pa, umakyat si Reeves sa kanilang kwarto upang ayusin ang kanilang hihigaan. Nakasunod naman sa kanya si Marco. Okay lang ba sa'yo kung dito ka matutulog kasama mga bata? Kung hindi ka sanay na matulog ng may katabi, okay lang naman sa akin na doon ka sa kwarto ko at ako dito. Hindi ba pwedeng lahat tayo dito? Hindi ba't mas memorable yun? Seryoso ka? Natawa lamang si Marco at nagpatuloy sa pagpasok sa kwarto. Naupo siya sa kama habang pinapanood si Reeves na kumukuha ng mga ekstrang kumot at unan sa cabinet. Hinanap kita noon. Believe it or not, but I did. Napalingon si Reeves matapos marinig ang sinabi ni Marco. Nagtanong-tanong ako sa mga kasama mo sa cheerleading club. Pero kahit sila, hindi alam kung saan ka.
Bigla ka na lang daw naglaho. Parang multo. I admit na hindi kita hinanap dahil may romantic feelings ako sa'yo. Pagkatapos ng nangyari, nag-alala lang ako sa'yo. Gusto ko malaman kung okay ka lang ba o kung pinagsisihan mo ang nangyari sa atin. Alam mo ba na halos kalbuhin ako ng nanay ko nung nalaman niyang buntis ako at di ko pa maalala kung sino ama? Natawa na lamang si Reeves habang si Marco ay malungkot na napangiti. Sorry. Dapat nandun ako nung mga pagkakataong yun. Ilang sandaling natigil si Reeves sa kanyang ginagawa, saka napaupo sa kama upang lagyan ng punda ang mga unan. Natapos na ang lahat ng yun. Nalampasan ko na. Siguro, mag-focus ka na lang sa future. Bumawi ka sa mga bata, tulad ng ginagawa mo ngayon. At nang gusto mong panindigan sa akin, mas magiging masaya ako kung masaya ang mga anak ko. Tumango si Marco saka lumapit sa kanya. May tutulong ba ako sa'yo rito? Napatitig naman si Reeves kay Marco, saka marahang natawa. Kunin mo na lang yung mga kumot doon sa cabinet. Mamili ka na lang kung anong trip mong gamitin. Tapos may mga t-shirt ako na oversize. Tingnan mo kung ano ang kakasya sa'yo. Magbihis ka. Dahil baka pati ako hindi makatulog kung ipapantulog mo yung polo at slacks mo. Yes, ma'am. Napailing naman si Reeves at muling natawa. Si Marco naman ay nagpatuloy sa pinapagawa ni Reeves. Ilang sandali pa, dumating ang kambal sa kwarto. Mami, pwede po bang sama-sama tayo matulog dito? Napaawang naman ang bibig ni Reeves. Tinanggihan niya ang ideyang iyon ni Marco kanina. Ngunit ibang usapan na kung ang mga anak na niya ang magpupumilit. Hindi tayo kakasya, anak. Tignan niyo naman, 2 ang kama dito at single bed pa. Kung sisiksik pa ako, baka mahulog lang tayo sa kama. Mami, pwede naman pong ipagdikit natin yung 2 kama. Ganoon po ginagawa namin ni Liam minsan. Napalingon naman si Reeves kay Marco na napaiwas lamang ng tingin sa kanya habang itinatago ang kanyang ngiti. Para bang sinasabi nito kay Reeves na tama ang ideya niya at sana ay nakinig na lamang si Reeves kanina. Sige, pagkatapos kong mag-shower, pupunta ako rito. Tara, baba na tayo para kumain. Masaya namang napatakbo ang kambal papunta sa kusina upang mag-unahan sa mesa. Sabay-sabay silang kumain. At ng oras na ng pagtulog, itinulak ni Marco ang 2 kama upang magkadikit ito at magkasya sila. Nasa magkabilang gilid ng kama sina Reeves at Marco, habang nasa kanilang gitna naman ang kambal at mabilis na nakatulog. Reeves, paano mo na kaya nang palakihin sina Mia at Liam nang mag-isa? Napangiti naman si Reeves habang nakatitig lamang sa ceiling dahil sa tanong ni Marco. Hindi ko nga rin alam eh. Sa sobrang bilis ng panahon, nakalimutan ko na lahat ng nangyari. Basta ang alam ko, kinaya ko lahat kahit nagaano pa kahirap ang sitwasyon. Dahil ayokong pati ang mga anak ko madamay sa maling desisyong nagawa ko noon. Ayokong mahirapan sila dahil sa mga bagay na hindi naman nila hiniling. Ang bait mo. I'm sure, hindi makakalimutan ng mga bata ang lahat ng ginawa mo para sa kanila. Napalingon naman si Reeves kay Marco at itinuon sa binata ang buo niyang atensyon. Maraming mga magulang na kahit kumpleto at magkasama sila ng kanilang mga partner, hindi pa rin nila kayang palakihin ng tamang mga anak nila. Lalo na kapag hindi pa naman talaga sila handa. Pero ikaw, kahit nabiglaan ng lahat, tumayo ka pa rin sa sarili mong paa at hindi mo sila sinukuan. Kahit na anong gawin ni Mama sa akin noon, talagang hindi ako pumayag na ipalaglag ang dinadala ko. Alam ko naman na nag-aalala lang siya sa kinabukasan ko at sa mga sasabihin ng tao sa akin. Pero talagang hindi ako pumayag kahit na nangyari ang lahat ng mga sinabi niya. Napagpiyastahan ako ng mga tsismosa na aming kapitbahay at halos araw-araw ako yung headline sa chismis. Tapos, dali ako ng 1 year sa college dahil huminto ako.
Pero wala lang lahat ng yun. Nakagraduate pa rin ako. At yung mga tsismosa, walang narating sa buhay nila. Natawa naman si Marco sa kwento ni Reeves at napailing. I see that. You are a fighter. Matapang ka at naniniwala sa mga paninindigan mo. Pero nagpapasalamat ako dahil doon. Hindi mo natin inasahan na nakakantong sa ganoong sitwasyon ang isang gabing pangyayari. Naranasan ko naman ang maging ama dahil sa'yo at kina Liam at Mia. Bakit hindi mo nasabihin sa kanila na ikaw ang ama nila? Mas magiging masaya sila kapag nalaman nila yon. Bahagyang nagulat naman si Marco at napalingon sa kanya. Pinapayagan mo na ako? Tumango si Reeves at ngumiti. Subukan nating bigyan ng chance ang isa't isa para sa mga anak natin. Napangiti si Marco saka inabot ang kamay ni Reeves. Maraming salamat, Reeves. Pangako, hindi ko kayo bibiguin. Nabigla naman ang dalaga sa pagkahawak ni Marco sa kanyang kamay at kinailangan niya pang huminga ng malalim upang kalmahin ang kanyang sarili dahil sa bilis ng pagtibok ng kanyang dibdib. Pilit na lamang siyang umiti saka napatitig sa siling habang si Marco ay tila nanalo sa loto dahil sa malawak nitong ngiti sa muka. Kinabukasan, nagising ang kambal at naabutang magkasamang nagluluto sa kusina sina Reeves at Marco. Napangiti sila at agad na nagtungo sa mesa upang hintayin ang mga pagkain. Kumusta? Nakatulog ba kayo ng maayos? Napangiti si Mia dahil sa tanong ni Marco. Opo, sobrang komportable po ng tulog ko. Sana po palagi na lang po kayong katabi namin at kasama namin dito sa bahay. Natawa naman si Marco sa sagot ni Mia. Ako rin po. Mahimbing na mahimbing po ang pagkakatulog ko kagabi. Nanaginip pa po ako na nasa castle po tayong lahat. Sinuwerte lang tayo kagabi dahil sa bagyo. Dahil baka sa susunod, sakali na ako ng mami nyo. Natawa naman ang kambal dahil sa biro ni Marco. Si Reeves naman ay napailing na lamang kay Marco. Kung gusto mo, welcome ka naman. Umaliwalas ang mukha ng kambal dahil sa sinabi ng kanilang ina. Maging si Marco ay natuwa sa kanyang narinig. Pagkatapos nilang maghanda ng almusal, sabay-sabay silang kumain habang nagkukwentuhan. Tinulungan din ni Marco si Reeves na ihanda ang mga bata sa kanilang pagpunta sa school dahil sasabay na sila sa binata sa kotse nito. Nagkatinginan sina Reeves at Marco. Ngumuso ang dalaga sa mga bata upang sanyasan si Marco na kausapin na sina Liam at Mia. Napalunok naman si Marco dahil sa kaba. Ngunit dahil sa pamimilit ni Reeves ay nilakasan niya ang kanyang loob at lumapit sa kambal. Mia, Liam, may sasabihin sana ako sa inyo. Maging honest lang kayo Matatanggap ko naman kung ano ang desisyon nyo. Tumango ang kambal at itinoon ang kanilang atensyon kay Marco. Kasi ako ang totoo niyong papa. Maraming nangyari noon, kaya wala ako sa inyong tabi all these years. Napalunok na lamang ng laway si Marco nang magkatinginan ang kambal matapos marinig ang sinabi nito. Alam po namin. Biglang saad ni Liam. Napaawang naman ang bibig nila Marco at Reeves nang sabihin iyon ni Liam. Napalingon pa si Marco sa dalaga upang humingi ng kasagutan, ngunit umiling lamang si Reeves bilang tanda na hindi siya ang nagsabi. Papaano nyo nalaman? Sa mga kapitbahay po. Sabi nila, kayo po yung papa namin dahil kamukha namin kayo. Sabay na natawa sina Reeves at Marco dahil sa sagot nito. Talaga lang Naku, sigurado ako na si Aling Baby na naman ang nagsabi sa inyo niyan. Ay, kahit kailan talaga, hindi niya kayang pigilan ang pagiging matabil ng dila niya kahit sa mga bata. Napahawak naman si Marco sa kamay ng dalawang bata. Kung
Kung may ideya na pala kayo, bakit hindi nyo tinanong sa amin? O kahit sa mami nyo? All this time, may ideya na pala kayo sa sitwasyon. Kasi po, baka hindi niyo po gusto pang tawagin namin kayong daddy. At dahil na rin po kasi hindi niyo rin sinasabi sa amin ng totoo. Napayuko si Marco at malungkot na napangiti. Gustong gusto ko, natawagin nyo akong daddy. At tungkol naman sa hindi namin agad pagsasabi ng totoo, may dahilan kami ng mami nyo. Kaya sana, huwag kayo magtampo. Hindi po kami nagtatampo. Masaya lang po kami na kompleto na po tayo ngayon, daddy. Matapos marinig ang huling salita ay napangiti si Marco at napayakap na lamang sa mga bata. Sinuklian naman ng kambal ang kanyang yakap at napangiti sa kanilang ina na masaya rin silang pinapanood. Pagkatapos ng kanilang emosyonal na pag-amin sa isa't isa, hinatid na ni Marco sina Mia at Liam sa paaralan at naiwan naman sila ni Reeves dahil ihatid niya rin si Reeves sa isang venue kung saan mag-oorganisa siya ng isang bagong event. Susunduin kita mamaya, kaya huwag kang sasakay ng taxi. Don't you dare. Tumango si Reeves habang kausap si Marco sa labas ng kotse. Nasa harapan na sila ng resort kung saan gaganapin ang isang magarabong kasal sa susunod na linggo. Opo, aba dapat lang ah. Hindi ako nagdala ng kotse dahil pinilit mong ihatid lang ako. Nabangiti naman si Marco saka inabot ang kamay ni Reeves. Tila lumulukso naman sa tuwa ang puso ni Reeves habang marahang hinahaplos ng binata ang kanyang mga daliri. I'll see you later. Papasok na sana uli ang binata sa kanyang kotse, ngunit pinigilan siya ni Reeves sa pamamagitan ng hindi pagbitaw sa kanyang kamay. Napalingon naman si Marco at sinalubong siya ng isang halik ni Reeves sa kanyang pisngi. Napangiti na lamang si Reeves hanggang sa sinuklian din ni Marco ang kanyang halik sa pamamagitan ng paghalik din sa pisngi ng dalaga. Pagkatapos ng isa, muli pa itong humalik sa pisngi na sinundan pa ng ilang panghalik. Natawa na lamang si Reeves at bagyang itinulak palayo si Marco. Nakakarami ka na ah. Sa labas tayo, nakakahiya. Napangiti na lamang si Marco habang nakatitig lamang kay Reeves. Pakiramdam naman ng dalaga, kung tatagal pa siya ay hindi siya titigilan ng binata. Sige na, papasok na ako sa loob. Napakaway na lamang ang binata sa kanya nang makalayo na ang dalaga sa kanya. Umalis na si Marco sakay ng kanyang kotse at si Reeves naman ay hindi maalis-alis ang ngiti sa kanyang labi. Wow! Mukhang iba na ang aura ngayon ng best friend ko ah! Glowing kahit katatapos lang ng bagyo. Natawa lamang si Reeves kay Perry matapos itong lumapit sa kanya upang mang-asar. Nag-uusap na ba yung baker ng mga pastries para sa kasal? Yes naman ma'am! Nag-uusap na sila ng ikakasal ngayon para sa schedule ng cake tasting. Napangiti si Reeves saka muling bumaling sa kanyang laptop. Tumigil ka na sa pang-aasar ha, Perry. Magtrabaho na tayo. Natawa naman si Perry saka napaupo sa harapan ni Reeves. Acting cold ka pa ngayon na. Nakita ko kaya kayong nagtutukaan kanina doon sa labas. Bigla tuloy na hampas ni Reeves si Perry dahil sa sinabi nito. Naghabulan naman ang magkaibigan habang nagtatawanan na lamang sa pang-aasar ni Perry. Gabi na nang makauwi si Reeves ngunit hinintay pa rin siya ni Marco. Nauna na niyang sinundo ang kambal at nasa bahay na raw ang dalawa. Salamat Marco. Sa sobrang pagod ko, baka hindi na ako makakapagmaneho. Buti na lang andyan ka. Napasandal si Reeves sa kanyang upuan at napapikit. Napangiti naman si Marco at hinayaan lamang si Reeves na makapagpahinga. Hindi naman nagtagal ay nakatulog din ang dalaga. Daddy, dito ko na lang uli matulog. Pagpupumilit ng kambal habang hawak ang kamay ng kanilang ama.
Si Reeves naman ay natawa lamang habang nakaupo na siya sa sofa at bagong gising pa mula sa pagkakatulog niya sa kotse ng binata. I'm sorry, Liam and Mia. Sa office kasi dediretso si Daddy ngayon. Mag-overtime ako doon dahil marami akong kailangang ayusin. Pero bukas, magkakasama rin naman tayo during dinner. Napangiti naman ang magkapatid sa kanilang ama. Kanina, napag-usapan na nila ni Reeves at Marco ang family dinner na gaganapin bukas sa bahay ng pamilya ni Marco. Noong una, tumanggi si Reeves dahil sa hiya at bigla ang imbitasyon. Ngunit dahil mukhang desidido si Marco na ipakilala siya sa kanyang mga magulang, ay pumayag si Reeves. Mag-iingat po kayo, Daddy. Saad ni Mia, saka hinalikan si Marco sa pisngi. Ganoon din si Liam. Napatayo naman si Reeves upang ihatid si Marco sa kanilang gate. At bago ito umalis, ay mahigpit siyang niyakap ni Marco. Kinakabahan ka pa rin ba? Para bukas. Umiling si Reeves at ngumiti. Hindi na. Kasama ka naman namin. Napangiti si Marco at muli niyang niyakap ang dalaga. That's my woman. Marahang hinalikan ni Marco si Reeves sa noo bago sumakay sa kanyang kotse. Kinaumagahan, pagkatapos ng trabaho ni Reeves, ay muli siyang sinundo ni Marco. Dala ang kanilang anak na dinaanan pa niya sa kanilang school at isinama upang sunduin si Reeves. Nang makauwi sila, inabot ni Marco ang isang paper bag na naglalaman ng isang bagong damit. Wow, Mommy! Ang ganda ng dress! Saad ni Mia nang tignan nila ang laman ng paper bag. Alanganin naman si Reeves na napatitig kay Marco dahil sa mamahaling brand na nakaukit sa paper bag. Don't say anything. Binili ko yan dahil nakita kong babagay sa'yo. Napangiti na lamang ang dalaga dahil sa sinabi nito. Salamat. Susuotin ko to mamaya. Nang makarating naman sila sa gate ng bahay nila Marco, napahawak na lang si Reeves sa braso ni Marco dahil sa kaba. Marahan namang hinawakan ng binata ang kamay ni Reeves upang pakalmahin ito. Dumagdag pa sa kaba ni Reeves ang laki ng bahay nila Marco. Bigla tuloy niyang natandaan ang mga biro ni Perry sa kanya tulad ng pagbibigay ng ina ni Marco ng 3 milyon, layuan lang ang anak niya. Dahil sa pagkakaalala noon, bahagyang natawa si Reeves at kahit papaano ay gumaan din ang kanyang kalooban. Sinalubong sila ng mga magulang ni Marco, pati na rin ang dalawang nakababatang kapatid ng binata na sina Grace at Jenny. Si Grace ay kasalukuyang nasa koleyo, habang si Jenny naman ay nasa senior high school. Ang mga magulang ni Marco ay sina Josie na isang retired CPA lawyer. At ang ama naman ni Marco na si Mario ay dating general sa Air Force. At ngayon ay patuloy pa rin nagnenegosyo, katuwang ni Marco. Nasabi na ng binata ang mga ito kay Reeves, kaya naman nang narinig niya ang mga ito ay mas lalo siyang kinabahan dahil sa talino at layo ng narating ng mga magulang ni Marco. Pero hindi inaasahan ni Reeves na kabaligtaran ang lahat ng kanyang inaasahan. Masaya silang sinalubong ng mag-asawa at habang sila ay kumakain, masayang nakatitig lamang sina Josie at Mario sa kanila na parabang proud na proud sa kanilang anak. Reeves, pwede bang dito na lang kayo matulog? Gusto kasi naming makasama nang matagal pa ang mga apo namin. Alam mo naman, masyado kaming excited dahil ngayon lang namin sila nakilala after all these years. Napangiti naman si Reeves kay Josie. Apo naman, wala pong problema. Ngumiti si Josie saka tumayo katabi ni Reeves. Kasalukuyan silang nasa veranda ngayon at nakatitig sa magandang view ng kanilang bahay. Ang totoo po, natakot po ako nung una. Lalo na at alam ko na ang layo ng league ko kay Marco. Hindi ko naman po alam nung una na ganito po pala kayo kayaman.
Nawindang po ako nung kinuwento ni Marco sa akin ng mga trabaho niya noon. Natawa lamang si Josie kay Reeves dahil sa kanyang sinabi. Alam mo, Reeves, lahat ng meron kami ngayon, pinaghirapan ng asawa at anak ko. Alam mo, Reeves, wala na tayo sa unang panahon. At kami, hindi kami katulad naman ng mga napapanood mo sa TV. Ang nagiging issue lang naman namin ay kung hindi stable ang anak namin both financially at mentally. Malaking problema para sa amin kung hindi kayo kayang buhayin ni Marco. Kapag yun ang sitwasyon, talagang hindi kami papayag na magpakasal kayo. Po? Nabigla naman si Josie at napatakip ng kanyang bibig dahil sa pagkakadulas niya. Doon din naman hahantong ang relasyon niyo, right? Mahal na mahal ka ng anak namin. Mahal mo rin naman siguro si Marco, hindi ba? Opo. Napahinga ng maluwag si Josie sa kamarahang tinapik ang braso ni Reeves. I can't imagine kung ano ang mga pinagdaanan mo habang pinalaki ng mag-isa sina Mia at Liam. But look at them. Lumaki silang mababait at napakapulait na mga bata. Kung hindi ka dumating sa buhay ng anak ko, siguro hindi na kami makakaabot sa mga apo namin kina Jenny at Grace. Dahil wala talagang balak na mag-asawa si Marco noon pa man. Natural lang naman po na palakihin ko sila ng maayos bilang ina nila. Hindi po nila hiniling na may panganak dito sa mundo. Kaya ginagawa ko po ang lahat para mas gumaan ang buhay para sa kanila. Totoo nga ang sabi ni Marco. You are very kind at sobrang tapang mo, Reeves. Ilang sandali pa, dumating naman si Marco at mukhang hinahanap si Reeves. Naabutan niya ang paghahawak ng kanyang ina sa braso ng dalaga. Ma, baka naman sinisiraan mo na ako dito kay Reeves Mind you, nagsisimula pa lang umusbong ang relationship namin. Parehong natawa sina Josie at Reeves dahil sa sinabi ni Marco. Agad namang lumapit si Marco kay Reeves upang mahigpit itong yakapin. Ay, ang saya-saya ko ngayon. Natawa naman si Reeves habang yakap-yakap pa rin siya ni Marco. Sige, maiiwan ko na kayo. Yung mga bata, doon na sa amin ni Papa mo matutulog para naman magkaroon din kayo ng alone time. Nahihiya namang napangiti si Reeves kay Josie habang si Marco ay natawa lamang. First time nating matulog, nawala ang mga bata. Ano kayang magandang gawin natin? Natawa lamang si Marco matapos asarin si Reeves dahil agad na napatago ng muka ang dalaga sa kanyang dibdib dahil sa hiya. Marco naman, napailing si Marco at mas na-enjoy pa ang pang-aasar kay Reeves dahil sa pamumula ng mga pisngi nito. Nang tumigil siya sa pang-aasar ay kumalas na si Reeves sa kanilang pagyayakapan ay maingat niyang inayos ang ilang hibla ng buhok ni Reeves at isinabit ito sa tenga ng dalaga. Sobrang ganda mo. Hindi sanay si Reeves sa mga papuring laging binibigay ni Marco sa kanya. Araw-araw, kahit na bagong gising pa siya at walang sipilyo ang ngipin, palaging sinasabi ni Marco na napakaganda niya. Ngunit, ang mga simpleng papuri niya na iyon ay hindi pumapaliyang pasayahin si Reeves. Pakiramdam niya ay lagi siyang nakikita ni Marco at lagi nitong na-appreciate ang kanyang presensya. Hindi lamang dahil sa may anak sila, kundi dahil sa tunay siyang mahal ng binata. Sino nga naman ang mag-aakala na ang supladong lalaki na nakita lamang nila sa birthday party ng governor noon ay pwede palang maging ganito ka-romantic? Ang lalim naman ng iniisip mo. Ano ba ang gumugulo sa isip mo? At mukhang distracted ka. Kung lalaki yan, magsiselos ako. Natawa lamang si Reeves at napasandal sa braso ni Marco upang titigan ang magandang view pati na rin ang maliwanag na buwan sa madilim na kalangitan. Naalala ko lang yung pagkikita natin sa birthday party ni Governor. Ang suplado mo kasi doon at parang ayaw mong nilalapitan ka ng ibang tao. Actually,
Kagagaling ko lang sa office noon. Hindi dapat ako pupunta doon pero pinilit ako ni Papa na maging proxy niya dahil sa close nga sila ni Governor. Kaya naman pala sinungitan mo si Perry. Natawa lamang si Marco at napailing. Kung alam ko lang na best friend pala siya ng ina ng mga anak ko at siya rin ang taong tumutulong lagi sa inyo noon, medyo magiging lenient ako sa kanya. Yung mga bata, nakita kaya kitang tinutulungan sina Mia at Liam doon sa chocolate fountain? Mahilig ka ba talaga sa mga bata? Humarap si Reeves kay Marco upang mas makausap ito ng maayos. Interesado rin siyang malaman kung ano ba talaga ang unang impresyon ni Marco sa kanilang mga anak at bakit bigla na silang nilapitan sa event na iyon. Hindi naman ako mahilig sobra sa mga bata. But at the same time, hindi rin naman ako galit sa kanila. But that time, nagkataon lang din na nakasabay ko si Liam at Mia sa mesa. Na-enjoy ko ang performance nila kaya naintriga ako sa kanila. Narinig ko silang nagtatalo kung tatawagin ka ba nila o hindi dahil nga hindi nila maabot ang chocolate fountain. Napatakip na lamang si Reeves sa kanatawa matapos marinig ang totoong nangyari. Sigurado, hindi nila ako pinuntahan dahil alam nilang busy ako. Kilala ko talagang mga batang yun. Tumpak. Kaya naman tinulungan ko sila at that time. Sino ba naman ang mag-aakala na mga anak ko na pala ang kaharap ko ng mga pagkakataong iyon? Minsan, natatakot ako sa tuwing na-imagine ko na kung di mo ako nakilala at kung hindi nasabi ng senior mo na tayo yung nagkasama ng gabing yun. Hindi ko malalaman na may ganito palang buhay na pwede kong tahakin. A peaceful and a beautiful life kasama ang maganda kong nobya at mga anak namin. Sa tingin mo, magiging matatag kaya tayo hanggang sa lumaki na sina Liam at Mia? Paano kung dumating sila sa punto ng teenage life nila na magsisimula na silang magrebelde? Tingin mo, kakayanin natin kaya? Napatitig si Marco kay Reeves at sa mga nangungusap nitong mga mata. Sa mga pagkakataong iyon, hindi lamang si Reeves na kanyang mahal ang kanyang nakikita, kundi ang Reeves na gusto niyang makasama habang buhay. Of course, kahit na mahirap, kung magkasama naman tayo, kakayanin natin lahat. Mas mabuti nang harapin ang lahat ng challenge ng magkasama kaysa ang nag-iisa, di ba? Tumango si Reeves at napangiti. Ilang sandali pa, inabot naman ni Marco ang kanyang kamay, saka hinalikan ito. At total, napag-uusapan na rin naman natin ngayon ng pagsasama habang buhay. Tingin ko, tamang oras na rin para pag-usapan natin tungkol sa atin. Anong ibig mong sabihin? Napahinga ng malalim si Marco, saka napatitig kay Reeves. Mahal na mahal kita, and I want a new life with you, bilang asawa ko. May kung anong kinuha si Marco sa kanyang bulsa at napatakip naman si Reeves ng kanyang bibig nang mapagtanto kung ano iyon. Napalahod si Marco sa sahig, saka hinarap kay Reeves ang isang engagement ring na merong napakagandang emerald cut na diamond. Oh my gosh! Hindi makapaniwalang saad ni Reeves habang naiiyak na. Si Marco naman ay natawa habang naluluha na rin ang kanyang mga mata. Ilang araw ko rin pinag-iisipan kung paano ko magpropose sa'yo. Napagtanto ko na hindi mo magugustuhan sa mataong lugar dahil hindi mo hilig ang mga ganoong bagay. Tumango naman si Reeves bilang pagsang-ayon habang patuloy na sa pagtulo ang kanyang mga luha dahil sa saya. Will you marry me, Reeves? Will you make me the happiest man tonight? Yes, Marco. Napayuko si Marco at napahinga ng malalim na parabang natanggalan na siya ng mabigat na pasanin. Nang muli niyang inangat ang kanyang tingin kay Reeves ay naluluha na rin si Marco. Napatayo pa siya upang isuot ang singsing kay Reeves. Habang unti-unting dumadaos-dos ang singsing sa daliri ng dalaga,
ramdam niya ang saya at kasiguraduhan sa pagkakataong ito. Tama ang kanyang desisyon na tanggapin si Marco sa kanilang buhay ng buong buo at salubungin ang bagong yugto ng kanilang buhay ng magkasama. Napatitig si Reeves kay Marco at napangiti. Alam niyang hindi siya bibiguin ng pagmamahal niya kay Marco. Dahil sa pagmamahal ng binata na alam niyang hindi basta-bastang kukupas sa haba ng panahon. Hindi na napigilan pa ni Marco na halikan si Reeves sa labi nito dahil sa saya. Nagpaubaya naman ang dalaga at dinama lamang ang saya at pagmamahalan na bumabalot sa kanila sa mga oras na iyon. Naging mapusok ang kanilang paghahalikan hanggang sa paunti-unti na silang naglalakad patungo sa kwarto ni Marco. Marco. Napakapit na lamang si Reeves sa braso ng binata habang napupuno ng kanilang ingay ang kwarto. Pareho silang pinagpapawisan habang ang kanilang mga hubad na katawan ay magkadikit sa isa't isa. Hinalikan ni Marco si Reeves at umabot iyon ng ilang segundo bago naghiwalay ang kanilang mga labi upang magsalita ang binata. I love you, Reeves. I love you, my future wife. Napangiti naman si Reeves sa kamarahang hinaplos ang pisngi ni Marco. Mahal na mahal din kita, Marco. Pagkatapos ng gabing iyon, inanunsyo na nila Marco at Reeves ang kanilang engagement sa mga magulang ng binata at sa kanilang mga anak. Formal din silang nagtungo sa pamilya ni Reeves na halos malaglag na ang mga panga matapos malaman ang lahat ng nangyari at mga revelasyong naungkat nang wala silang kamalay-malay. Si Perry naman ay kaagad na sinecure ang kanyang pwesto bilang maid of honor ni Reeves. Kahit na hindi na niya kailangan pang mag-request dahil siya naman talaga ang tanging gusto ni Reeves na tumayo sa kanyang tabi sa pinaka-importanting araw ng pag-iisang dibdib nila ni Marco. Pagkatapos ng kanilang kasal sa isang simbahan, dumuwas sila Marco at Reeves ng bansa para sa kanilang honeymoon na ginanap sa isang pribadong beach resort sa Bali, Indonesia. Doon, isang linggong nagsama sina Marco at Reeves at bumuo ng mga masasayang alaala patapos ang kanilang kasal. Marco, saan mo ba ako dadalhin? Bakit kailangan mo pa akong lagyan ng blindfold? Natawa lamang si Marco habang akay-akay niya si Reeves at maingat na iginigiya sa kanilang patutunguhan. Ramdam ni Reeves ang malambot na buhangin na kanyang inaapakan. Pati na ang nakakakalamang tunog ng agos ng dagat. Kaya naman, sigurado siyang nasa dalampasigan lamang sila ng kanyang asawa. Kaunti na lang, promise. Worth it to. Ingat lang sa pagakbang. Napahawak na lamang si Reeves kay Marco at napangiti. Ilang sandali pa, tumigil din sila sa paglalakad at tinanggal naman ni Marco ang blindfold na nakatakip sa mga mata ng asawa. Sa dalampasigan ay may isang aisle ng bulaklak na gigiya kay Reeves papunta sa pari na nag-aabang sa kanila sa dulo nito. Ano to, Marco? Papakasalan mo uli ako? Diba, noong nagpaplano tayo ng kasal natin, nabanggit mo na gusto mong maranasan ng beach wedding. Pero mas pinili mo ang church wedding dahil mas sagrado iyon. Kaya naisip kong gawin ito bago tayo umuwi. Wala lamang marangyang cater at mga disenyo. At kahit na tayo-tayo lang ang nandito, kasama si Father, gusto ko lang na maranasan mo ang pangarap mo na beach wedding. Napangiti naman si Reeves at bahagyang naiyak habang nakikinig kay Marco. Nagtungo ang kanyang asawa sa isang dako kung saan naroon ang isang belo at bouquet ng bulaklak. Pinagtulungan nilang ayusin ang belo na bumagay naman sa puting bestidang suot ni Reeves. Pagkatapos ay tumakbo si Marco patungo sa dulo ng aisle upang hintayin ang asawa. Lumabas naman ang ilang mga tumutugtog ng violin at nagsimulang tumugtog ng isang madamdaming kanta para sa pagmamartsa ni Reeves.
Habang naglalakad siya papalapit kay Marco, hindi niya maiwasang maiyak sa tuwa. Hindi pa rin siya makapaniwala na asawa na niya ang lalaking masayang naghihintay sa kanya ngayon. Hindi rin alam ni Reeves kung ano ang nagawa niyang maganda para pagkalooban siya ng isang napakabuting asawa. Pero walang araw na hindi ipinagpasalamat ni Reeves sa Diyos ang lahat ng mga biyayang natanggap niya. Pati na rin ang payapang buhay na meron sila ngayon. Nang makarating si Reeves sa dulo ng aisle, ay inabot ni Marco ang kanyang kamay at sabay silang nagtungo sa pari na bakas ang saya habang pinapanood sila. Bahagyang nagulat pa si Reeves nang malamang Pilipino pala ang pari. Ang tanging masasabi ko lang sa'yo, mahal kong asawa, ay sana hindi ka mapagod sa akin. Kapag dumating man tayo sa punto na madidiscover na natin ang mga bahon ng isa't isa. Sabay natawa si Reeves sa kanyang asawa matapos itong magsalita. Sana palagi nating idaan ang lahat sa maayos na usapan. Bilang asawa mo, sisikapin ko na panatiling healthy ang environment sa ating magiging buhay para sa mga anak natin at para sa'yo. Sisikapin ko maging matatag na haligi ng ating tahanan na laging kayang harapin ang lahat para sa inyo. Alam ko na hindi magiging madali ang lahat, ngunit kampante ako. Lalo na at alam kong nasa tabi kita. Ikaw ang lakas ko, Reeves. Sa magulong mundong kinaroroonan natin, hindi ako natatakot na harapin ang kahit na anong pagsubok. Dahil may hangad ako at alam ko na yun ang laging tutulak sa akin para magsikap. At iyon ay ang makita kayong masaya ng mga anak natin. Marahang hinigpitan ni Reeves ang pagkakahawak sa kamay ni Marco na parabang ayaw na niyang bitiwan pa ang kanyang asawa. Maingat namang pinunasan ni Marco ang mga luhang nasa mata ni Reeves bago ito nagsalita. Andito lamang ako palagi para sa'yo, Marco. At tulad nga ng sabi mo, ako ang magiging lakas mo at handa akong gampanan iyon bilang asawa mo. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na ikinasal na ako sa isang katulad mo. Gwapo, mapagmahal, matalino, mabait, at maraming pangarap sa buhay. Kaya palagi kong pinagdarasal sa Diyos na ibigay sa iyo ang lahat ng saya at success na deserve mo sa buhay. Dahil isa kang napakabuting asawa sa akin at napakabuting ama naman sa mga anak natin. Sana itong pagmamahalan natin ay mas tumibay pa sa paglipas ng panahon na habang mas nakikilala natin ang isa't isa ay hindi iyon magiging daan upang kamuhian natin ang bawat isa, kundi para mas lalo pang patatagin ang pagmamahalan natin at ang mga pangakong binitawan natin sa bawat isa sa harapan ng Diyos. I will be always be here for you as your loving and supportive wife. Niyakap naman ni Marco si Reeves bago ito hinalikan sa labi. Ilang sandali pa, inilahad ni Marco ang kanyang kamay upang yayaing sumayaw ang kanyang asawa. Natawa naman si Reeves saka inilapag ang bouquet na kanyang hawak sa isang mesa. Habang nagsasayaw sila at sumasabay sa napakagandang pagtugtog ng mga instrumento, napapikit na lamang si Reeves ng kanyang mata upang damhin ang pagkakataon at ang pagmamahalang bumabalot sa kanila sa mga pagkakataong iyon. I love you, my wife. I love you too, my husband. Sagot naman ni Reeves. Nang makauwi ang mag-asawa sa Pilipinas, masayang ikinuwento ni Reeves sa lahat ang beach wedding na sorpresa sa kanya ni Marco. At sa pagkakataong iyon, sigurado si Reeves na ang kwentong pag-iibigan nila ni Marco ay hindi lamang doon nagtatapos. Nagsimula sila sa isang pangyayari na inakala ni Reeves ay isang malaking pagkakamali. Sinubok sila ng panahon at ng mga pagsubok nito. Dumaan sila sa mga pagkakataong natatakot silang muling magtiwala at magmahal.
Sa mga puntong natatakot silang gumawa ng desisyon na baka muli nilang pagsisihan. Ngunit talaga na hindi mo masasabi kung ano ang magandang plano na hinanda sa atin ng Diyos. Ang mga pangyayari na akala nila ay maling desisyon humantong pa sa mga bagay na siyang nagdulot ng malaking pagbabago sa kanilang buhay. Pagbabago na nagbigay sa kanila ng bagong purpose at kasiyahan. Marami pang mga nakaabang kina Reeves at Marco, pati na rin sa kanilang pamilya. Hindi rin nila maaaring hulaan kung ano ang mga susunod na mangyayari at kung ano ang mga nakaabang sa kanila sa future. Maaaring masaya at maaari din namang malungkot na mga pangyayari. Ngunit katulad ng mga pangako nila sa